Pero tanong ko lang, Miss Gladys. Kasi when we first met you sa Maka, parang you were so bubbly ka agad. Parang ganun, super, super joyful mo ka agad sa set. Do you make it a point ba na pag una ka makilala ng tao, gusto mo yung impression na yun kasi naiisip mo, baka na ano sa akin bilang ako yung kontrabida. So parang sinasadya mo na to show this side of you ka agad to warm up or Parang hindi medyo naman? effort, gano'n. Oo. Hindi, kasi yun talaga ako eh. Parang hindi talaga ako makakatiis na hindi nyo ako kakausapin. Yung gano'n, yung walang kakausap sa akin. Yung, di ba, kung mababasin mo, not just the cast, pero I talk to yung mga staff natin, di ba? And ang happy ko pa kasi medyo ka-batch ko si Direk Frasco, di ba? So, hindi, it's more of, well, this is me. Yung sa akin nga, probably hindi lahat ma-appreciate dahil baka yung iba, di ba, sabihin nila, ingay naman nito, di ba? Baka iba naiingayan, daldal naman nito, gusto ko matulog sa set, pero kausap na kausap sa akin. So, but this is me. So, yun din isa, hindi ako masyadong mahilig matulog sa set, mas gusto ko makipagkwentuhan. And siguro probably dahil pagdating kasi nung nag-a-action na, limited na yung kilos mo di ba? Kaya siguro pag-cut, doon ko talaga binubuhos lahat. Doon ko talaga. Energy inside. Yung energy ko. Tsaka naturally hyper talaga ako. Sa totoo lang. Wala akong tinitake na kung ano-ano. Hindi nga ako mainom ng vitamins Pero, basta mahilig ako magkape. Yun lang. Oo. Malunggay coffee naman yung coffee ko. Pero yun. No it's not more. Dati, yes. I would say na, conscious effort sa akin yon na pag lumabas ako ng bahay, because I was portraying Clara, kailangan kailangan pleasant ka lagi agad. Kasi alam ko na maraming galit sa akin. Alam ko na well-loved si Mara. Pero ako, eventually, I learned to embrace the thought na they love to hate me. People love to hate me. Because yun yung pinaka-applause ko with all those performances. Ibig lang sabihin, baka siguro effective, di ba? Kasi nagagalit sila Baka ibig sabihin, okay, di ba? Ibig sabihin, you did a great job kasi ano talaga. Talaga. Nag-translate siya. Nag-transcend through the screen yung pag-acting. Pero katulad po nung sinabi nyo kanina na, bawa yung teacher na pinuntahan nyo po. Parang yun yung example ng mga real life na kontrabida Kayo ba, meron ba kayong mga ganong instance? Sino ba yung mga kontrabida nyo po in real life? Pero gusto ko lang i-clear na, naging okay na kami ng teacher after that. Parang importante talaga yung communication, di ba? Yung kinaklaro mo. Ganoon naman ako confrontational ako in such a way na gusto ko kasing klaruhin. Alam mo yun? In real life, alam mo, wala akong maisip kasi siguro wala. Kahit mababaw lang na mga Probably because of my image nga. Baka hindi na sila nangingimid, di ba? Subukan lang nila, di ba? Apuhin pa ako sa totoong buhay, ewan ko na. Tsaka apihin pa yung hindi. Pero wala, honestly, ang babait nila sa akin. Tinatanong ako last time sa Fast Talk, meron na ba ako nakatrabaho mga bata na sa tingin ko parang in-ignore kami or alam mo yun, nag-disrespect. Awa ng Diyos, I'm so blessed na yung mga nakakatrabaho kong mga bata dito sa GMA, wala pa akong nakatrabaho na yung gano'n, di ba, na parang dadaan-daanan ka na lang. Medyo mahangin, gano'n. Or gano'n, or may attitude, di ba? Well, I'm so blessed kasi may mga narinig ako sa mga kapwa ko na iba artista, oo, meron na ako nakatrabaho na ganyan, hindi man lang marunong bumati, gano'n. Well, minsan kasi, binibigyan din natin dapat sila ng benefit of the doubt na baka nahihiya, di ba? Yes, ako, may nangyayari Minsan kasi, sa akin. gusto mo sanang batiin, kaya lang, naku, yung hiya mo na baka mapahiya ako, na hindi siya mag-respond. Pero kasi, yun naman yung dapat tawirin nung thought ninyo na, hindi, whether mapahiya ako, importante, bumati ako. Di ba? Yung ganun. Kasi ganun din kami with our, not just sa mga mas veteran, pero kahit sa inyo mga bata, I see to it din na hindi sila may intimidate na bumati. Di ba? Kasi ikaw na rin yung unang babati sa kanila. Yun. Parang paminsan, pag may nakatrabaho ako, siyempre matagal na sa industriya, parang paminsan kailangan ko ng 2 taping days para lang i-prepare yung sarili ko na lumapit. Ganyan din ako. Oo, paminsan. Na parang, okay, tapos yung eksena, selecta na sa tent, parang susundan ko ba ito sa tent? Sige, mamaya na. Tapos di na makachempo. Bukas ulit. Pero kasi, ang di yun na doon, na anticipate doon, ang isip naman nila, tingnan mo to, lumagpas na isang buong araw ng taping. Hindi man lang ako nalapitan ng batang to, Di ba? Yun naman yung nasa isip nila. Hindi man lang marunong Kasi alam mo, lalo na kung first time yung mag-work, first time yung mag-meet, hindi naman kailangan na bumeso ka na agad or feeling close ka na agad. At least man lang as simple, good morning po, di ba? Good afternoon, good evening, or hi po. Ako po pala si wala namang mawawala sa atin, di ba? Hindi na, kahit naman ako until now, magpapakilala ako. I mean, hindi ka bawasan sa atin na, lalo na kung ngayon lang kayo nagkakilala na, you say your name, di ba? Part yun ng courtesy.
Ako yun din yung isa sa mga talagang, dahil naturally medyo mahihayin po talaga ako. So yun yung isa sa mga kinailangan kong tawirin. Opo. O kayo pa? Anong mga kontrabida nyo in real life? Sa akin yung ano din kasi, minsan kasi kapag alam mo yung minsan nakaganyan lang ako, parang nakikita nila na parang, soplado, I feel you. mukha kong hindi namamansin, ganyan. Pero yun talaga yung wino-work on ko din sa, lalo na sa trabaho natin, na kailangan talaga bumati. Kahit mas bata pa sa akin or mas matanda, like hindi ko masyado iniisip na, bago lang to, ganun. Kahit basta batiin ko. Parang yun na yung, yun yung attitude ko towards everyone talaga. Problema ko din po yan yung RBF. Minsan kinakausap ako ng kung sino-sino na mukha daw akong galit, mukha daw akong mataray, ganun. Tapos sa isip-isip ko, ano naman akong ginagawa? Like, yung iniisip ko naman, maganda naman yung mga iniisip ko, pero hindi ko alam bakit yung mukha ko ganun. Parang Diyos ko, RBF ba? Hindi ako makarelate dyan. Di pa uso yung salitang yan. Ito na yung mukha ko eh. Yan na yun, RBF na yun eh. Nung nakakita ng RBF sa dictionary picture ni Miss Gladys. Oo, hindi mo ba nakita? Nasa na. Ikaw yung unang example. Hindi mo pa nasa Webster nga eh. Pero yan, totoo yan, di ba? Talagang, minsan i-judge ka agad, di ba? Doon sa, hindi ka pa man nagsasalita, wala ka pa man sinasabi, pero minsan sa facial mo pa lang, di ba? Features mo pa lang, o sa look mo pa lang, minsan naman parang may iniisip ka lang eh. Pero dahil nga, RBF yung mukha mo, di ba? So akala nila, tinan mo, nagtataray na agad, di ba? Or minsan nakakita ako ng mga video ng interview, or minsan dito sa Triggered, pag nanonood ako ng mga episode, tapos tinitignan ko yung mukha ko, bakit ako galit? Pero alam ko naman na inaalala ko yung mga edit ng mga tingin niya. Naaalala ko yung taping, di naman ako galit or wala naman akong iniisip na masama or anything. Pero yung mukha ko talaga ganun lang. So extra effort na alalahanin kong mag-smile ng konti, yung mga ganar. Tama. Pero eto na nga po, masyado napapasarap ang kwentuhan natin. Kaya guys, i-stop na namin muna dito. Yung, bakit? kung kayo mag-alala, Miss Gladys, makakasama po namin kayo next week. Talaga? Yes! Hindi po siya na-inform, di ba? Oo Nagulat. nga. Biglaan pala dito. Nagulat si Miss Gladys. And then Babalik na naman ako next. sa next episode natin, ang pag-uusapan naman natin, ayun nga, kung paano natin i-handle yung mga tao na medyo kontrabida natin in real life. Oo. From the Primera kontrabida herself, kung paano ba natin yun i-handle. So guys, maraming salamat po sa pagtutok sa episode today ng Triggered. At syempre, thank you so much, Miss Gladys. Yes. Oo, hindi pa nga thank you kasi di ba magkasama pa tayo. Yes. Pero bago yan, syempre, dahil kahit magkasama pa tayo next episode, Cruise versus Cruise, ayan, sana po lagi ninyong pakasubaybayan. 3:20 po ng hapon yan sa GMA. At maraming salamat sa talagang napakagandang suporta niyo po sa amin. We are number 1 in GMA Afternoon Prime. Thank you so much. Yes! Thank you sa mga ka-triggered natin. Sana hindi kayo masyadong na-trigger sa nung nakita nyo si Miss Gladys. Baka naka-trigger kayo ng mga fear dyan. Pero guys, eto next Friday ulit at 7 p.m. And you can catch us on the ATM YouTube channel, Apple Podcast, Spotify, Audible, and the ATM official Facebook page. And please do rate us 5 stars on Spotify and leave comments sa Spotify, sa YouTube, or kung saan man kayo nakikinig. And you can also follow our official TikTok account. That's triggered_ATM. And you can also watch us on the Kapuso stream every Sunday at 3 p.m. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga See you tumutok part 2. today. See you guys sa part 2. See ya. Makakasama pa natin muli si Miss Gladys. Bye guys!